So ito tinatawag na solar charging module. So madali lang naman ito mga ka-idol kabit. So ituturo ko sa inyo mga ka-idol kung paano pagkabit ito. Ito ay demo lamang mga ka-idol. So ito mga ka-idol, mababasa mo yung LED negative. So ibig sabihin yan mga ka-idol ay sa negative ng LED. So ito siya mga ka-idol, ito yung negative nya. Yung LED positive naman mga ka-idol ito. Sa gitna naman yan mga ka-idol, dito yun, no. Ito yung LED positive. Yung positive naman ng battery, ilagay mo siya dito mga ka-idol. Ito yung positive ng LiPo 4. Yung negative naman mga ka-idol ng battery, ito siya. Dito mo siya ilagay mga ka-idol sa negative. So yung S naman mga ka-idol, ito yung S positive, ito yung galing sa solar panel. Ito yung input mga ka-idol, input charging. Ibig sabihin, ang S plus, ito yung nasa solar panel, papunta sa solar panel. Tapos yung S negative, papunta rin ng solar panel. So ang board na ito mga ka-idol ay nasa 3.2 or 3.7 na na battery. Pwede ito sa mga ka-idol sa 18650, saka 3 to 700, 3 to 650. So mga ka-idol, kailangan nyo pang gamitan ng BMS. Kasi kung walang BMS yan mga ka-idol, nadi-discharge yung battery. So wala namang problema mga ka-idol na overcharge kasi may cut off naman ito mga ka-idol. Ang problema lang dito mga ka-idol ay wala siyang BMS na pang discharging. So kapag na-over discharge mga ka-idol, masisira yung battery. Kaya papasok dito mga ka-idol yung BMS. So ito naman mga ka-idol, ang BMS mga ka-idol ay meron siyang cut off, cut in ng overcharge at saka discharge. So ito kasi mga ka-idol, ano lang ito mga ka-idol, ang meron lang dito yung overcharge protection. Ito BMS na ito mga ka-idol, may overcharge protection, may discharge protection, at saka may short circuit protection. So sa pagkabit naman mga ka-idol, yung ano niya mga ka-idol, yung battery niya mga ka-idol, dito niya ilalagay sa P ng BMS. Tapos yung battery naman ng negative, dito niya ilalagay sa P negative. So ito na mga yung P positive tsaka yung P negative, yun ang papunta sa ilaw mga ka-idol, papuntang load yan mga ka-idol.